pa sa Belem. Ating dalawin ang batang manunubos, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng banal na mag-anak nina Jesus, Maria at Jose. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo
sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Diyos, Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal, sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran. Kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Naglihi si Ana at dumating ang araw na siya ay nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, "Siya'y kaloob sa akin ng Panginoon." Pagkalipas ng 1 taon, si Elkana at ang kanyang sambahayan ay muling nagpunta sa Silo upang sumamba sa Panginoon. Sinabi ni Ana kay Elkana, "Hindi na muna ako sasama sa inyo ngayon. Hihintayin ko ng maawat si Samuel. Pagkaawat niya, ihahandog ko siya sa Panginoon at sa templo na siya titira sa buong buhay niya." Nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina, at isang pitsil na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihang Diyos. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko'y pinupuri buhay na Diyos. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan, at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo'y umaasay, masasabing mapalad din, silang mga naghahangad na sa siyo'y makarating. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal.
Dinggin mo ang dalangin ko, o makapangyarihang Diyos. O ikaw na Diyos ni Jacob, dinggin mo ang iyong lingkod. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayo mga anak ng Diyos at yan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin Siya sa Kanyang likas na kalagayan. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budi, panatag ang ating loob na makakalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya, sapagkat sinunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan, gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong pinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo naway manahan sa inyo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan sa Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kaniyang mga magulang sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa. Nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya natagpuan, kaya't
Bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At ng ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kaniyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kaniyang mga magulang nang siya ay makita. Sinabi ng kaniyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazareth at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kaniyang ina sa kaniyang puso. Patuloy na lumaki sa Jesus. Umunlad ang kaniyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ng banal na mag-anak, si Jesus, Maria at Jose. Ngayon din po ang huling linggo, ilang tulog na lamang at bagong taon na. At bago tayo magpalit ng taon, ay magandang pagnilayan po natin ang kahalagahan ng pamilya. Ang pamilya po ang pinakamaliit na unit sa ating lipunan. Bagamat pinakamaliit, ito naman ang pinakamahalaga. Sa pamilya, unang sumisibol ang bawat mamamayan. Kaya naman po, ang pamilya din ang sinasabi nating pundasyon ng ating lipunan. Bakit po pundasyon? Dahil dito nagsisimula ang mga kwento ng ating buhay. Sa pamilya tayo pinatatatag, sa pamilya tayo dinadalisay, sa pamilya tayo unang nakadama ng pagmamahal at pag-aaruga. Si Jesus Nazareno po na ating Panginoon at Diyos ay bahagi din ng isang pamilya. Dito naranasan ni Jesus ang pagmamahal ni Maria at ni Jose. Bilang anak, siya ay naging masunurin din at mapagmahal gaya ng kaniyang magulang. Ang kaniyang mga magulang na sina Jose at Maria ay binusog siya ng kaukulang kalinga at pagmamahal, tinuruan ng mabuting asal at pag-uugali, tinuruan ng tamang disiplina at ng mabuting pakikipagkapwa-tao. Kaya nga narinig natin sa huling bahagi ng Ebanghelyo, sinabi dito, umunlad ang kaniyang karunungan at lalong kinalugdan si Jesus Nazareno ng Diyos
at ng mga tao. Si San Jose po, binigyan ng kakaibang gawain bilang tagapag-alaga at tagapagtanggol ni Jesus at ni Maria. Kaya nga po, ang magandang katanungan, ano ang matututunan natin sa halimbawa at patotoo ni San Jose? Si San Jose ay isang taong matuwid at may banal na pagkatakot sa Diyos. Bilang haligi ng tahanan, siya ay walang pag-aalinlangan na sumunod sa kalooban ng Ama. Siya rin ay kusang naglingkod sa kaniyang pamilya na walang hinihintay na anumang kapalit. Ang sanggol na isinilang sa sabsaban ay ang ating Nuestro Padre. Siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Siya po si Jesus Nazareno. Sa pamamagitan ni Jesus, maraming panalangin ang kaniyang sinagot at dininig. At alam ko, marami pa tayong mga panalangin na patuloy niyang dinidinig, pinakikinggan at ipagkakaloob. Amen po ba? Kaya nga maaring pumalakpak ng malakas ang mga kadiboto nating may hinihiling at alam natin sa ating puso na dinidinig tayo ng banal na mag-anak. Kaya nga ang lagi naming paalala, basta manalig lamang, sasagutin ng Diyos ang ating panalangin. Basta kumapit lamang, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya nga sa mga sandaling ito, bago tayo magpalit ng taon, kung ikaw ay may kahilingan, kung nais mong gumaling sa iyong malubhang karamdaman, kung gusto mong pumasa sa board examination, kung gusto mong makalaya sa iba't ibang uri ng puot, galit, at mga hinanakit sa buhay, kung gusto mong makaahon sa mga utang at problema, itaas mo ang lahat sa banal na mag-anak. Bago mo pa ibulong at ihingi ang mga nais ng iyong puso, alam na yan lahat ng ating Panginoon. Kaya nga huwag tayong magdadalawang isip na manalangin at makipag-ugnayan sa ating Panginoon. Bakit? Sapagkat iisang pamilya tayo. Kasama natin lagi ang mahal na ina at ang amang si San Jose sa bawat panalangin at bawat nating kahilingan. Naroroon ang ating mga makaama at makainang magulang sa langit. Si Jesus Nazareno, tunay nating kapamilya. Sa kaniyang pagkakatawang tao, ramdam niya ang lahat ng ating mga pinagdadaanan sa buhay. Sa kaniyang pagkakatawang tao, nananatiling kasama natin ang Diyos sa bawat panahon at pagkakataon ng ating buhay. Ito ang ibig sabihin at ang diwa ng pamilya. Magkakasama, hindi nag-iiwanan, laging nagtutulungan. Damayan, dinadamayan tayo ng Diyos at ng banal na mag-anak sa bawat pagsubok ng ating buhay. Si Jesus Nazareno, laging naririyan sa atin hanggang sa pagtatapos ng ating taon. Hindi tayo iniwan ni Jesus Nazareno. Siya ang kasagutan sa lahat ng ating mga panalangin. Siya
ang ating kaibigan. Siya ang ating kapatid. Siya ang ating karamay. Siya ang bukod tangi nating Diyos at tagapagligtas. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, magpasalamat po tayo sa Diyos nating Ama sapagkat Kanyang ipinadala ang Kanyang anak bilang ating kawangis sa pamamagitan ng isang pamilya. Gayon din, sama-sama tayong dumulog sa Kanya para sa ating mga natatanging kahilingan. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para kay Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Obispo, Pari, Diakono, Reliyos at Reliosa, patuloy nawa silang lumago sa kabanalan sa pamamagitan ng kanilang pagiging kalakbay ng bawat mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa aming bayan, maging mabuting halimbawa nawa sila ng kanilang kawan. Itaguyod ang kapayapaan at ang halaga ng buhay at pamilya na patuloy na naapektuhan ng kahirapan at kawalan ng katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga pamilyang nagdurusa dahil sa paghihiwalay, problema sa droga at iba pang uri ng pang-aabuso, makatagpo nawa sila ng lakas at paghilom sa pag-ibig ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Yakapin mo nawa, O Diyos, sa iyong pag-ibig at kapayapaan, ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain, naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Ama namin, halina't dinggin at palakasin mo ang iyong bayan nang sa gayoy tulad ni Maria, mapuspos kami ng bagong buhay, kagalakan at lakas sa maluwalhating pagdating ng iyong minamahal na anak na nabubuhay at nagahari kasama mo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ako ay isang batang pastor na patungo sa Belen. May dala na
iaalay kay Jesus sa sabsaman. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen. At doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagganap namin sa hain ng pakikipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong hindi naiiba sa amin ay siyang pumapawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong hindi naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita sa pamamagitan na ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya ito, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan." Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa piging na banal, ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas, mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbibigay